Bali, ganito ko lang kasimple ginawa yung mga repaps. After kung ma-prepare yung ating helmet dito, natapos na natin itong base white. So mag-start na tayo dito mag-airbrush. Bali, ang ginawa ko is nagpa-print lang ako ng Catwoman na design base sa aking gusto na laki o size. Pagkatapos ito na mismo yung aking ginawang stencil. Bali, ang ginawa ko lang dito is kinataos ko yung mga need na line o yung mga pwedeng maging pattern na linya para masundan kapag ka-airbrush ko na. So, ganun lang ang ginawa ko dito. Bali, hahanapan lang natin to ng pwesto. Pagkatapos is bubuga natin to ng dark brown. So, hindi tayo pwede dito magbuga ng kulay black agad. Yung pure black, mali yun ha. Dapat is brown siya. Itong ginamit ko dito is yung brown. Pero, pagka inulit-ulit mo to is magiging siyang dark brown. So, manipis lang kasi yung pagkakabuga. Kaya, naging parang kulay light brown siya dito. So, mapapansin nyo na bumakas na yung ating stencil na pattern dito. Tapos, unti-unti ko na itong bubuhayin hanggang sa lumitaw na yung ating image na Catwoman. Napili ko nga pala itong design na to is para ma-share ko sa inyo na kung paano tayo mag-airbrush ng black and gray lang. So, hindi siya ganun karami yung detail ng kulay. So, dito is madali nyo lang itong masundan. Bali, ang focus lang natin dito is yung black and white o black and gray na tinatawag. Parang yung sa tattoo na meron black and gray din. Bali, kung nagbabalak ka na matutong mag-airbrush repaps ito lang ang may advice ko sa inyo. Huwag nyo munang kunin sa napakaraming detail o kulay. So, mag-practice muna kayo sa mga basic lang muna. So, gagawa tayo ng mga maraming video na pwede nyo sundan, na pwede nyo gawing reference para makasabay kayo mga repaps. Paano nga ba talaga matuto mag-airbrush mga repaps? So, ang kailangan nyo lang, ang need nyo lang is kailangan meron kayong compressor. Pangalawa is meron kayong double action na airbrush. So, yung mga tools na yan ang kailangan para makapag-airbrush. Kung wala kayo ni isa dyan, is hindi nyo magagawa ito. Pagdating naman sa mga kulay na material, ang ginagamit ko dito is yung acrylic automotive paint at saka yung urethane na automotive paint. So, alin man dun sa dalawa is pwede naman yan. Sa mga nabanggit kong paint na yan, mga repaps, gumagamit din tayo dyan ng thinner. Inahaluan natin yan ng thinner para lumabnaw. Kung hindi natin lalagyan ng thinner yan, is hindi yan lalabas ng maayos sa ating pang-airbrush. So, ang ratio na gagawin nyo is mag-start muna kayo sa malabnaw. At least na mag-start muna tayo sa ratio na 1:3. So, kailangan na need na mas marami yung thinner kesa dun sa ating base color. Bali, dito nagbubuga tayo ng kulay brown, mga repaps. Yung binuga natin kanina sa stencil is kulay brown, is hanggang ngayon is kulay brown pa rin to. So, mapapansin nyo maya-maya is magda-dark siya. Pero itong brown pa rin na ito yung ginagamit natin. Habang kasing kumakapal to is nagda-dark yung kanyang kulay na brown, is nagda-dark siya talaga. Napansin ko nga pala na kanina ko pa sinasabi yung kulay brown. Yung kulay brown nga pala na to is ginamitan ko to ng red, black, at saka thinner syempre. Bali, sa umpisa is focus lang tayo sa ganitong kulay. Tapos habang tumatagal is kailangan natin na mangailangan ng dark shade. Dadagdagan o papatakan lang natin ito ng kakapuranggit o kakaunti na kulay blue para mag-dark siya. Bali, uulitin ko mga repaps Itong brown na to is papatakan lang natin ng super konti na kulay blue para lang siya mangitim. So, hindi tayo gagamit dito ng pure black kasi pagka gumamit tayo ng pure black dito is mangingitim na yung ating ginagawa. So, papangit na siya nun. So, ang hirap talaga mag-explain kaya umayos ka, Paps, kung di ka makasunod. Is ulitin mo na lang. Kapag nga pala mag-shade kayo mga Paps, is need na yung airbrush nyo is medyo ilalayo ninyo. Kapag gusto nyo naman ng thin o mga straight line na manipis, is ilalapit nyo lang yung inyong airbrush. O dahan-dahan nyo lang na itutok yung airbrush ninyo.
Bali dito yung gamit natin na kulay brown is dinagdagan ko na ng konting kulay blue para mag-shade siya na dark. Bali dito gagamit na tayo ng kulay white para lalabas naman yung kanyang stitches sa kanyang maskara. Pati yung kanya mga ngipin is pinadaanan ko na rin ng kulay puti, at pati yung mga shadow na pwedeng daanan ng liwanag. Bali isa lang yung kanyang may kulay dito, yung kanyang mata is ginawa kong apple green. So ayun, bali ganyan lang kasimple mga repaps. Ginawa ko to is mahigit 2 oras.